God bless you sa online din po. Kung first time kayo, you are welcome. God bless you mga kapatid. Sa ating binasa po, Acts chapter 7 verse 20, sabi dyan, meron tayong tatalakayin. Lagi po tayong merong karakter sa Bible na naiisang tabi pero napakahalaga po ng mga pangyayari po na nagganap sa buhay nila kaya nakalagay po sa Bible. Ito ay si Moises. Pakisabi nga po, Moses. Yan, Moses. Kilala niyo po ba si Moises? Hindi pa po. Sa mga hindi pa po nakakilala kay Moises, siya po ay kilala kahit hindi mga Kristiyano. Alam niyo po, kahit sa values tinuturo sa eskwelahan, na siya yung humati ng plato, dagat. Sino po ang humati ng dagat na pula? Naging historical po sa buong mundo. Sino po ang humati ng dagat na pula? Moises. Sabi kasi ng mga bata last year sa Thanksgiving, si Satanas daw. Si Moises, Ngayon, bibigyan po natin ng ng pag-aaral at tatalakayin natin, babaybayin natin. Bahagya lang po, isasummarize natin. Naniniwala po ba tayo na may layunin si Lord sa buhay po natin? At habang araw-araw tayo binabago ng Diyos, naniniwala po ba tayong may malaking papel ang buhay mo sa ibang tao? Kasi ito yung pag-aaralan natin sa umaga pong ito. Si Moises, pakilakasan niya kuya yung gain. Si Moises, siya eh? Siya ay isang prinsipe. Maharlika. Kaya yung mga maharlika dyan, kaway-kaway, yung mga hindi mautusan sa bahay. Pero ito yung totoong maharlika, si Moises po. At binago siya ng Diyos kahit po sa katatayuan niyang napakaganda. Pero pag-aralan natin yung mga bagay na dapat nating malaman po. Si Moises po ay isang leader ng Israelites. Amen? Siya po ay, surrendered follower ng Panginoon. O meron rin siyang mga follower po. Si Moises ay prinsipe na naging pastol ng mga tupa. Biruin niyo po, anak ng presidente, biglang naging ang trabaho ay pinakamababang trabaho sa sa lugar ng Israel. Kasi ang pasturing, yung pagpapastol ng tupa, kambing, mga hayop, ay isa sa pinakamababang level ng pagtatrabaho po sa Israel. Mula sa napakagandang katatayuan bilang isang prinsipe, biglang naging bumagsak, naging tagapangalaga, tagalinis ng mga mababahong hayop. Naunawaan niyo ako mga kapatid? Ito yung magiging application sa buhay po natin. Si Moises, mula po sa mga ginto ang nakikita kasi ang Egypt po ay punong-puno ng ginto na naging putik yung hinaharap niya. Naunawaan niyo ba ako? Meron na bang dumating sa point sa buhay nila na dati may katulong sila, ngayon katulong ka na? Dati mukha kang donya, ngayon mukha kang katulong. Meron mga ganun? Kasi dumating rin sa point ng buhay po namin na tatlo po yung namin, yung katulong. Tapos nung naghiwalay yung nanay at tatay ko, dumating sa point na nanay ko, ate ko, kami ng kuya ko na mama, sukan. Pero meron pong magandang layunin ng Panginoon sa buhay natin. Kahit may mga ganong transition period at transformation sa buhay po natin. Even kay Moises, mga kapatid. Kasi mula sa palasyo, naging disyerto yung tinitingnan po niya. Mula sa pagiging murderer, kasi pumatay siya. At naging influencer leader po siya. Ito yung bahagi ng buhay natin, mga kapatid. Na meron ng sakit, kirot, bahagi na ng buhay po natin yung merong pangit na sitwasyon. But always remember na may kamay ang Diyos para i-redirect tayo ng Diyos sa magandang kalalagayan. Kahit sa ating, mula sa pagkapanganak. Kung alam nyo kasi yung kapanganakan ni Moises, basahin po natin. Exodus 2 verse 4 hanggang 10. Lang ate. Dito po makikita natin kung saan talaga nagmula si Moises. Kasi lahi siya ng mga Hebreo. At bawal po na mabuhay ang lahi ng Hebreo, kaya kailangan patayin yung mga lalaking sanggol. Sino po nakakaalam ng istorya at buhay ni Moises? Kailangan mamatay lahat ng bagong silang. Mula sa bagong silang papataas po, bawal na po ang mabuhay sa lahi ni Moises. Exodus 2 verse 4, nakatayo naman sa di kalayuan ng kapatid na babae na sanggol para tingnan kung ano ang mangyayari rito. Ganito ang pinag-usapan ng nanay niya at saka ng tita niya. Papatayin na yung si Moises, sanggol pa lang.
Ang ginawa nila, pinaanod nila sa ilog. Nilagyan nila ng magandang basket para sakali, para sakali na merong makakuha sa bata na ang pangalan ay Moises. Kasi sabi ng Acts chapter 7 verse 20, iyon din ang panahon ng isilang si Moises, isang bata na kinalugdan ng Diyos. Sino po dumaan sa pagkasilang? Wala? Meron po putok sa buhos, sumingaw lang? Wala po, lahat tayo dumaan sa pagiging sanggol at lahat ng dumaan sa sinapupunan ng magulang ay may magandang layunin ng Diyos. Kasi sabi ng Acts chapter 7 verse 20, iyon din ang panahon ng isilang si Moises, isang bata na kinalugdan ng Diyos. Pakisabi nga sa katabi mo, God bless you. Yan ang tunay na kataga na God bless you. Sa kapanganakan mo pa lang, pinagpala ka na ng Panginoon. Lalo kang pagpapalain kapag tayo lalong nakakilala kay Lord. Dito natin makikita na kahit pangit yung sitwasyon, kakalabas pa lang ng bata. Sinong masaya na magulang nakakalabas pa lang ng anak mo? Tapos ipapaanod mo sa ilog, wala pang muwang. Buti nga, hindi nagkaroon ng postpartum po si nanay ni Moises eh. Di ba po? Kung uso na postpartum dito, baka nakapag-post pa siya. Madalas po kasi ngayon, pagka bagong panganak, postpartum ka, no? 20 years na, postpartum pa rin. Ang ibig ko lang sabihin dito, pangit yung itsura nung, birth ni Moises. Verse 5. Exodus 2 verse 5. Ngayon, lumusong ang anak na babae ng paraon sa ilog Nilo para maligo. Habang naliligo ang prinsesa, ang mga utosang babae naman niya ang naglalakad-lakad sa pangpang. Nakita ng prinsesa ang basket sa mataas na damo, kaya ipinakuha niya ito sa isa sa kanyang mga utusan. Binuksan niya ang basket at nakita ang umiiyak na sanggol, kaya naawa siya rito. Sinabi niya, isa ito sa mga sanggol ng mga Hebreo. Mga kapatid, sino po ba yung prinsesa? Siya yung anak nung paraon sa Ehipto na gustong magpapatay sa lahat ng mga lahi ng Hebreo. Nakita niyo yung sanggol, anong sabi niya? Alam po ba niya na Hebreo po ito? Yes. Ano ginawa nung nanay niya? Binihisan ng maayos si Moises. Anong sinasabi ng Bible sa atin? Mga magulang na Kristiyano at mga anak na mayroong magulang na Kristiyano, tatandaan nyo, laging maganda ang layunin ng Diyos sa buhay mo. At laging maganda rin ang layunin ng magulang mo para sa iyo. Kasi kung hindi binihisan ng nanay ni Moises yung basket na yon, hindi po yun makikita ng prinsesa. Sabi ng Bible, in-indicate po dito na talagang pinagandahan yung basket para lang makita. At mahabag yung prinsesa. Yun yung nangyari po sa ilog Nilo. Ibig sabihin, yung magulang, napakalaki ng parte sa mga anak. Nag-church, dinidisiplina, tinuturuan. Amen po ba? Ganun ang anak. Marami kasing Kristiyano na magulang na naandito, nakikinig ng Bible, nakikinig ng Word of God, tapos hinahayaan na lang ng anak. Hindi. Ako na lang daw ang bahala, sabi ng magulang. Sila bahala na. Hindi po. Darating yung time na may mga consequences na mangyayari sa mga anak natin na napakalaking epekto po bilang isang mga magulang. At ito yung tinuturo ng Bible. Doon sa ginawa ng nanay ni Moises, napakalaki ng part po. Pero hindi na-indicate kung sino yung mama ni Moises. Pero ang laki ng parte po ng buhay ng magulang ni Moises para makita nung prinsesa. Ngayon mga kapatid, i-appreciate nyo kung meron kayong magulang na Kristiyano. O kaya naman, meron kayong spiritual leader. Meron kayong mga kasama na ino-honor nyo na mas mataas yung faith sa inyo, na laging nagpapayo sa inyo. Ito po yung application po niyan, na merong mga nag-aakay sa inyo at ibig sabihin, ito yung number 1 sa ating pinag-aaralan. Merong kamay ng Diyos. God's hand. Merong laging kamay ng Diyos na nagtutulak sa atin para maging maayos yung sitwasyon ng buhay natin. Kahit pangit yung naging simula. Tama po ba? Kasi ang title natin, Transformation Leads to Serve God and Influence Others. Hindi matatapos na binago ka ng Diyos. Hindi matatapos yung himala
kilala niyo si Zacchaeus sa Lucas chapter 19? Na bago siya pagkatapos, inindicate ng Bible at ang kanyang buong pamilya ay naligtas dahil sa ginawa ni Zacchaeus. Sa ginawa niyang pagdedisyong maging follower ng Panginoon. Napakalaki ng parte mo. Pakisabi nga sa katabi mo, napakalaki ng parte mo sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa katrabaho mo, sa jowa mo. Charot. Verse 7, basahin niya po natin. Exodus 2, verse 7. Tama po ba binabasa po natin? Baka mali po ako. Tama po. Sabi dito, pagkatapos lumapit ang kapatid na babae na sanggol ng prinsesa at nagtanong, gusto niyo po bang ikuha ko kayo ng isang babaeng Hebreo na magpapasuso at magpapaalaga sa sanggol para sa inyo? Tingnan mo po, breastfeeding pa po si Moises dito. Wala pa pong muwang. Sumagot ang prinsesa, sige. Kaya umalis ang kapatid ng sanggol at pinuntahan ng kanilang ina at dinala sa prinsesa. Sinabi ng prinsesa, ina ng bata, dalhin mo ang sanggol na ito sa pasusuan para sa akin, alagaan mo siya at babayaran kita. Kaya kinuha niya ang sanggol at inalagaan. Tingnan niyo po ganito yung nangyari po dyan para mas lalo natin maunawaan. Yung nanay niya kinakabahan kasi nga mamamatay na yung anak niya. Yung layunin ng Diyos sa buhay po ng bata pong itong si Moises, ganito lang yung pag-direct ng Panginoon, pag-iingat sa bata. Pwede po bang kainin ng buhaya po ang batang yon? Yes. Kasi ang ilog Nilo, kung babasahin natin, i-research natin, punong-puno po yan ng buhaya. Kaya doon pa lang pwede nang kainin si Moises. Pero hindi hinayaan ng Diyos kasi merong magandang layunin ng Diyos sa bawat bata, sa bawat tao, sa bawat mga anak niya. At dito po natin mapapansin, nanay na siya ni Moises. Babayaran pa siya para mag-alaga kay Moises. Amen? Blessing. Pero inyo po, dapat mamamatay na si Moises Pero dahil iningatan nung nanay ni Moises, si Moises, nagkaroon pa ng pagkakataong mabuhay yung bata. Kaya sabi nga po, care your life. Tama ba yung English ko? Ingatan mo yung sarili mo kasi kung hindi mo iingatan, hindi ka rin makakapagtagumpay. Katulad ng ginawa ni David, napakaraming nangyari sa buhay niya. Pero kung hindi niya iningatan yung buhay niya, kung hindi siya nagsikap, kung hindi siya nag-ayos, ibig ko sabihin, kung matanda ka na, dapat kahit papano, maayos na yung practices mo about sa exercise, hindi ka na kumakain ng yobab, hindi ka na kumakain ng nokma. Di ba po ba kayo? Healthy living ka na. Kasi kahit tumawag tayo kay Lord, pero yung pamumuhay natin ay taliwas doon sa kalooban ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi natin makukuha yung blessing ng Panginoon. Kasi tingnan nyo po, application po ng buhay natin sa ginawa ng nanay ni Moises. Iningatan niya yung buhay. At pag iningatan natin yung buhay natin, magbabalik sa atin ng magandang buhay. Amen po ba? Sige, sa isang linggo, huwag kang magtrabaho. Sige, sa isang linggo, huwag kang maligo. Huwag kang magsupilyo. Baka patay na yung katabi mo. Yung sinasabi ko lang dito, sinabi ng prinsesa, ito yung bata, ingatan mo. Merong kamay ng Diyos na ginagawa ang Panginoon sa bawat isa. Ngayon, mga kapatid, paano ka ba nagmula? Saan ka ba nanggaling? Paano ka nakapunta sa church na to? Bakit mo napapakinggan ngayon yung pangangaral na ito? Hindi natin madalas nakikita, pero merong kamay ng Diyos na nag-iingat bawat isa sa atin. Amen po ba? God is always there to help, but we need to recognize it. Kailangan lang natin ma-recognize na iningatan pala ako ng Panginoon. Huwag nating punuin yung puso natin ng complaining. Isang blessing na napapakinggan mo yung Word of God. Nasa mabuting kamay ka. Amen? Maraming pinagpapalit ang pagpapakinig sa salita ng Diyos. Pero gusto kong sabihin sa inyo, lahat ng kasama ko ngayon at nakikinig, nasa mabuti kayong kamay. Dahil pinapakinggan nyo yung salita ng Panginoon. As a mother, kung meron kang children, nasa mabuting kamay ang anak mo. Kung ang tinuturo mo is about
biblical perspective. Nasa mabuting kamay ka, anak. Kung di pa nakakilala yung magulang mo, at pilit mong inaaka yung mga magulang mo, nasa mabuti kang kamay, estudyante. Ka manggagawa sa may mga trabaho. Kung ini-influence mo yung ibang tao para mailapit sa Panginoon. Ganito kasi yung nangyari kay Moises. Kung pag-aaralan natin yung Bible, si Moises, hindi lang isang church yung dinala niya at iniligtas niya. Isang bansang Israel na hanggang ngayon, tanyag, kahit napakaliit, ay hindi masakop-sakop. Anong gusto ko sabihin? Naging tanyag po yung pangalan ni Moises. Naging tanyag yung pamumuhay. Naging tanyag yung leadership. Bakit po? Dapat kasi nating malaman na mayroong Diyos na nag-iingat sa atin. Bago kumain, bago ka mag-unli rice, mag-unli sangyup, mag-pray ka muna. I-recognize mo, Lord, thank you, nakakain ako. Lord, thank you, meron po akong 199, 299 na pang-unli. Wow, sana all. Yes. Nung parang isang linggo yata, hindi ako makakain. Nanay ko tumatawag, tapos yung mga kapatid ko, sugat-sugat yung patas, yung nanay ko, magayong mukha. Tapos, parang ang sarap ng tulog ko. Iniisip ko yung nanay ko, Lord, hindi tatlong araw nang nauubos yung napakalalaking oxygen at refill ng refill. Tapos habang kumakain ako ng konti, Lord, thank you, nakakain ako. I hope nakakain din yung nanay ko. Recognize na merong Diyos na nag-iingat sa atin pag tinatawagan ko yung nanay ko. Kamusta ma? Okay lang, anak. Oh, durog na durog yung puso ko habang kumakain ako. Sabi ko sa asawa ko, Lord, sabi ko, pray nga tayo. Kaya mabuti pa na nakakain tayo ng malunggay ngayon eh. Mabuti pa na meron tayong tuyo. Why? Nakakain ka mabuti. Huwag kang magreklamo kung wala kang makita sa rep. Buti may rep ka. Kasi ibang tao doon nagsasuffer. Matagal na naglilingkod yun. Siya pa yung nagkakaisakin para magpastor ako. Pero nahihirapan. Pero naniniwala ako na mayroong layunin ng Diyos. And I will always recognize that God's hands is in my family, in our church. Amen po ba? Sa lahat ng pinagdadaanan ng bawat miyembro, panggagawa, merong kamay ng Diyos na mag-iingat sa atin. Kailangan lang natin i-recognize. Do not fill your heart of complaints. Do not fill your heart of fear. Sabi dito, as a children of God, always trust your Creator. Number 2, know that God's redirect you. Pangit na yung sitwasyon mo, hindi nangyari pinagpipray mo, hindi nangyari kung ano yung pangarap mo at gusto mo, lagi mong tatandaan habang nakikinig ka ngayon, nire-redirect ka ng Panginoon sa mas magandang layunin. Pinagsarahan ka man ng ibang kumpanya, pinagsarahan ka man ng ibang opportunity, huwag kang mag-alala. Nasa mabuti kang kalalagayan habang lumalakad sa kalooban ng Diyos. Moses' calling is simply in disguise. Hindi namamalayan ni Moises yung buhay niya na parang ang pangit yata nung simula. Naging maayos, naging prinsipe, tapos naging pastol ng mga mababaahong tupa. Biruin nyo? Isang magandang palasyo at bahay, merong magandang paaralan, tapos bumagsak sa pagtatrabaho na pinakamababang antas ng pagtatrabaho sa kanilang bayan. Anong gusto ko sabihin mga kapatid? Ano po? Si Moises utal-utal kahit nag-aral ng university. Bakit? Knowing God's redirect you. Nire-redirect si Moises. Tingnan niyo po. Acts chapter 7. Tama ba itong ano ko po? Nakita niya 7 verse 24. Nakita niya na pinagmamalupitan ng isang Ehipsyo ang isang kababayan. Ipinagtatanggol niya ito at bilang paghihiganti, pinatay niya ang Ehipsyo. Sa anong kaparaanan? Isang suntok lang. Parang suntok ni... Pero bang namatay sa suntok lang? Ewan ko. Sa maraming suntok. Pero si Moises, isang suntok lang.
Basagang bagang. Patay po talaga, sabi ng Bible. Hindi ako nagjo-joke. Patay po talaga. Isang suntok lang, pinatay ni. Ibig sabihin po, pag-aralan niyo po yung ancient Egypt, may mga university po yung mga prinsipe. Nag-aral ng martial arts, nag-aral ng napakagagaling sa pagdating sa pagsasalita. At nung nakita niya, inaapi yung kanyang mga kababayan kasi alam niya nang hindi siya totoong prinsipe ng Egypto. Siya ay isang Hebreo. Nakita niya pinagmamalupitan. Hindi niya matiis. Pinatay niya. Sa isang suntok. Tama po bang ipagtanggol yung naaapi? Tama. Pero tama po bang pumatay? Sa batas ng Diyos? At sa batas ng tao? Hindi. Sabi ng iba, tama. Hindi. Knowing God's redirect you. Sabi mo po sa mga sumunod, pinuntahan niya yung mga kababayan niya. Ito kasi yung kailangan nating maunawaan. Kailangan natin ma-recognize na nire-redirect at inaayos tayo ng Diyos. Mali na, tuturuan mo pa ng mali. Hindi matatama ng mali ang isa pang pagkakamali. Unawaan niyo ako mga kapatid? Hindi porket marami ang gumagawa tama at hindi porket konti yung gumagawa mali. No. God is just. He know what is good and right. At bilang mga mananampalataya ng Diyos, alam natin na malinig ginagawa na natin. Huwag nyo nang patungan. Kaya yung cheater, magiging cheater pa yung isa, hindi matatapos yung kasalanan. Ano ang sabi ng Lucas? Cut it out. Kailangan putulin. Kaya nga, ayaw ng Diyos sa diborsyo, sa abortion. Why? Hindi matatapos yung last kahit mag-asawa ka ngayon. Hindi ka naging masaya sa asawa mo, mag-asawa ka ulit. Hindi ka magiging masaya kahit 10. Si Solomon nga nagpaspas sa 30. Sabi niya, vanity is all vanity. Sabi ng Ecclesiastes. Kasi hindi naging fulfillment yan ng buong pagkatao niya. Kasi hindi natitigil sa paggawa ng masama at masama para maging mabuti ka. Kilala niyo si Peter Pan? Hindi po. Ang tanda ko na talaga. Tapos ko yan, Nelson. Si Peter Pan yung nagnanakaw para ibigay sa mga mahihirap. Tama yung motibo, makatulong. Pero tama bang magnakaw? Yun kasi ini-influence ng movies, ng TV. Pero ito yung sinasabi ng Bible sa atin. Paano natin malalaman na nasa atin ng kamay ng Diyos at nire-redirect tayo? Huwag na tayong gumawa pa ng mali. Trending po yan, mga kapatid. Mali na yung ginawa doon sa isang politician. Ano po? Tama nang nahimik, pero maya-maya nag-live. Tapos pinagmumura yung mga politician. Tama po ba? Mali na yun eh. Tama nang manahimik. Pero yung gumawa ka pa ng isang kasalanan at mali, talagang hindi matatapos yung kasalanan. Kaya nga sabi ni Jesus, cut it out. Ano po? Kung ang kasalanan mo ay laging mata mo na nakakakita ng mga mahalay, wala kang ginawa kundi manood ng kung ano-ano, sabi ng Bible, dukitin mo yung mata mo. Mabuti ng bulag kang mapunta sa langit kesa mapunta ka ng buong katawan, nasa impyerno ka naman. Ano ibig sabihin nun? Pwede bang bulag nasa langit? Hyperbolate po yun. Ano man ang merong kasalanan ka na ang sanhi, kamay, paa, katawan, mga ginagawa mo, sabi ng Diyos, putulin mo na agad. Tanggalin mo na agad sa buhay mo. Kasi dinadirect tayo ng Panginoon. Ito yung consequence sa ginawa ni Moises. Acts 7, verse 26. Kinabukasan, bumalik si Moises. Diba, meron siyang at nakita niya ang dalawang Israelitang nag-aaway. Ito na naman yung senaryo. Tingnan niyo po. Sabi ko sa inyo, yung calling ni Moises, in disguise, hindi niya alam na talagang magiging leader siya, pero hindi niya alam kung paano sisimulan. Hindi siya pwedeng maging leader na mainitin yung ulo niya. Hindi niya pwedeng maaki yung mga anak, kaibigan niya, katrabaho niya, yung ugali niya hindi nababago. Tingnan niyo po Acts 7:26, kinabukasan bumalik siya. Kasi nga may panawagan sa kanya. Mga kabataan sa likod, pakinggan niyo ako.
ang dalawang Israelitang nag-aaway. Gusto niyang pagkasunduin ng dalawa, kaya sinabi niya sa kanila, pareho kayong mga Israelita, bakit kayo nag-aaway? Ganado pa no? Uy, tama na yan. Mga umaawat lang, ano po, maya-maya nasa pak no? Ito yun, parang ganito yun. Sabi ng verse 27, pero itinulak siya ng lalaking ng aapi at sinabi, sino ang nagtalaga sa'yo para maging pinuno at hukom namin? Ano? Papatayin mo rin ba ako? Tulad ng ginawa mo sa Ehipsyo kahapon, dito natahimik si Moises. Tingnan niyo po yung consequence. Ano po? Kailangan ma-recognize natin na tayo ay tinuturuan ng Diyos sa ating mga pagkakamali. Tingnan niyo po, sinampal siya ng katotohanan. Sinampal po siya ng katotohanan dito. Teka, alam pala nila lahat na nakagawa ko ng kasalanan. Ano po? Kasi batas na ng ano po yan Diyos at batas na ng nature Bawal kunin ng buhay. Kung pwede niyang gawing katwiran ganito Common naman yung tao na yun Nagmamalupit, nilalatigo lagi yung mga taong Hebreo Kaya karapat dapat siya ilibing ng pagkatapos mamatay. Hindi, dito po siya natahimik. Mga kapatid ko sa Panginoon, sino na ba nakagawa ng kasalanan sa atin? Ako lang ba? Kailangan i-accept natin na minsan dumadaplis at nagkakasala tayo. Ano yung ibig kong sabihin mga kapatid? Ano po? Huwag nating gawing parang, alam niyo yun? Kasi nga yung title natin, Transformation leads to serve God and influence other. Alam niyo yung Transformer? Yung movie po na yun? Nung bata ko, gustong-gusto ko po yun Ano po? Kasi mula sa kotseng bulok, naging maganda tapos naging robot. Ayos, di ba? At may kakaawayin. Hindi ganun ang Kristiyano. Mula sa pangit na sitwasyon, pinaganda ng Diyos, tapos yung karakter, mga away ka lang pala ng kapitbahay. Mga away ka lang pala ng kapatid mo, ng pininsan mo. Hindi po ganun ang Kristiyano Hindi natin dapat i-cut yung transformation na yun Sabi dito, sa ating pinag-aaralan, ganito kalaki pinagbayaran ni Moises yung consequences. Kailangan niya i-accept na nagkamali siya. Pakisabi nga po sa sarili natin, I will accept my mistake. Pangalawa, do not play guilt tripping. Ano po yung guilt tripping? Ikaw yung nakagawa ng kasalanan. Pero parang sinasabi mo sa mga kasama mo, ganito na nga ako, ganyan ka pa. Victim mentality. Do not play. Sa mga bagay po na yan, hindi yan makakatulong sa paglago at pagbabago mo. Gusto mong pagpalain ka ng Panginoon? Huwag kang manisi. Kasi yan yung origin ng kasalanan. Sa Garden ng Eden, walang ginawa yung dalawang tao po doon, si Adan at Eva, kundi magsisihan. Adan, anong ginawa mo? Sabi ni Adan, yung babae po kasing binigay nyo sa akin, pinakain sa akin yung bunga. Ikaw ang binilinan ko, Adan. Eva, ba't mo ginawa yon? Yung ahas po kasi na manunukso, yan ang origin ng kasalanan. Kung merong sisihan sa loob ng bahay, ibig sabihin, kailangan i-direct ng Panginoon, i-redirect ang mga bagay na yun. Stop complaining. Stop guilt tripping. Stop victim mentality. Unawaan niyo ako mga kapatid? Kasi hindi natin makukuha yung layunin ng Diyos sa buhay natin at yung pagpapala. Ganito siya pinagpala at binago ng Panginoon. Alam niyo po yun? Huwag sanang dumating sa point sa buhay natin. Pagdating sa impyerno, wala kang ibang sisisihin kundi yung sarili mo. Sa dami ng pagkakataon na narinig mo na word of God, pero tinanggihan mo. Sa daming invitation sa'yo ng mga kasama at kaibigan, kapamilya mo, wala kang ibang sisisihin sa impyerno kundi yung sarili mo. Kaya, do not play guilt tripping. Tandaan niyo po ito mga kapatid. Ganito kalaki ang pinagbayaran ni Moises sa mistake niya. Ano po? Mula sa binata. 15 years old to 17 years old. Prinsipe siya. Nakita na lang yung kanyang buhay nung meron na siyang anak. Asawa
biyanan. Napakalaking period ang consequence po ng ginawa ni Moises. Tingnan niyo po ito. Many Christians didn't accept his mistake. Pero tandaan niyo po ito, hindi pa huli ang lahat. Tingnan niyo po si Moises, from prince to low value of community. Mula sa may-ari ng lahat, anak ng may-ari ng lahat, naging manugang na walang pagmamay-ari. Ang kanyang biyanan ay si Jethro. Ano naman niyo mga kapatid? Sino ang biyanan ni Moises? Si Jethro. Ano ang naging buhay ni Moises pagkatapos ng pumatay? Naging pastol ng tupa. Hebrews chapter 11 verse 25 verse 27. Dahil sa pananampalataya, iniwan ni Moises ang Ehipto at hindi siya natakot kahit na magalit ang hari sa kanya. Nanindigan siya dahil parang nakita niya ang Diyos na hindi nakikita. Tingnan niyo po ito na-recognize niya na tinutuwid na siya ng Diyos at gagamitin siya sa mga malaking kaparaanan. Ganito yung kailangan natin gawin, mga kapatid. Kapag sinabi ng mama mo na, huwag ka namang sumigaw, lagi kang sumisigaw. Huwag kang magalit, lagi kang galit. Accept po natin. Di lang natin naririnig yung sarili natin. Pero madalas tayong nagkakamali. Amen po ba? Huwag tayo laging magtuturo kasi pag nagturo tayo, mas maraming nakaturo na daliri sa atin. Isa lang yung nakaturo sa kasama mo. Pero 3 yung nakaturo sa'yo. Amen po ba? Ang sabi ng Bible, huwag mong tanggalin yung puwing sa mata ng kapatid mo. Ganong troso naman ang nasa iyo. Ano ibig sabihin? Kahit gaano na kalaki yung nalalaman mo sa tao, sa kapitbahay, doon sa kinaiinisan mo kakapost sa Facebook, katiting pa lang yung nalalaman po natin. Mas malaki pa rin yung dapat nating obserbahan sa sarili natin. Yun ang sinasabi ng Bible. Pakisabi nga po, paninindigan. Ito yung kailangan natin as a believer, as a Christian, manindigan. Kasi alam ni Moises na tinuturuan siya. Mula sa unexpected transformation, hindi niya alam na binabago na siya ng Panginoon. Magiging stepping stone ng kanyang paglilingkod. Ngayon, mga kapatid, nasan ka ba sa sitwasyon ng buhay mo ngayon? Tatrabaho, kabataan, hindi nag-aaral, o tambay? Maniwala ka na may gagawin sa'yo ang Panginoon at kailangan mo lang mag-move forward. Kasi stepping stone ng nangyayari sa atin ngayon. Ito ay hakbangin lang natin patungo po sa kaganapan ng buhay natin. Basahin niya po natin Exodus 3 verse 1 hanggang 4. One day Moses was talking about the sheep and goats of his father-in-law. Tingnan niyo po. Bakit hindi magiging bulol si Moises? Sino ang kausap niya? Biyanan. Ano ang kanilang topic? Kaya naging bulol si Moises. Biruin niya, napakahaba ng panahon na hindi siya nakikipag-usap. Ang kausap niya, kambing. Kaya nga po, sabi ko dun sa kabataan kasama kanina, kamusta naman? 2 linggo na nagpapaalam, basketball tayo, pastor, sige. Sabi niya, tara, magpaalam ka. Gusto na daw po niya maalam. Dito, lagi niya kausap po doon, kambing. Sabi ko, hindi, ganito pala naging bulol si Moises. Hindi madalas magsalita kahit nag-aral ng napakataas na pag-aaral. Kapag hindi napapractice ang ating pinag-aaralan, tandaan niyo po mga kapatid, rumurupok, kinakalawang. Parang ano lang po yan, parang kutsilyo. Pag hindi ginagamit, kahit hinasa yan bago mo bilhin, hindi po yan magiging matalas. Ganito yung nangyari kay Moises na purol. Kaya sabi nga, huwag maging mapurol. Sa isipan, sa puso. Kasi laging ano po ito napaka-purol naman ng utak mo. Maraming nagaganyan po Pero kailangan lang natin i-recognize na merong nagtutuwid at nagtuturo at nag-iingat sa atin. Yan po, sa buhay natin, magiging stepping stone natin ng mga fini-face nating mga consequence. Kung nagkamali tayo, ngayon, dinidisiplina tayo ng Diyos kung mga nakagawa tayo ng pagkakamali.
tulad ng nangyayari po dito sa binabasa natin. Moses was taking care of the sheep and goats of his father-in-law Jethro, the priest of Midian, and Moses decided to lead them across the desert to Sinai, the holy mountain. Verse 2. Exodus 3 verse 2, kung meron po kayo. There an angel of the Lord prepared to him from burning bush. Dito na po. Moses saw the bush was on fire, but it was burning up. Ang sabi ng verse 3, this is strange. Kakaiba to Mga kapatid, habang naglilingkod tayo sa Panginoon at habang nakakilala tayo sa Diyos, ano yung strange thing na nararanasan po natin? Ipapakita ng Diyos po ito kapag patuloy tayong nire-recognize natin ng Diyos. Hindi totoo yung napapanood natin sa movie na si Moises nandun lang sa malungkot, nasa tolda lang habang umuulan tapos biglang may lumayab na puno po dun sa movie. Hindi po totoo yun. Ang totoo nito, patuloy niya. Pwedeng patuloy niya hinahanap ang Panginoon kasi hindi kalulugdan ng Diyos sa mga taong gumagawa ng kasalanan. Hindi pinakita at sinabi ng Bible, pero pakita sa kanya ang Panginoon sa napakahimalang bagay. Biruin niyo po, itong puno na ito, magliyab dito. Normal po ba yon? Hindi. Kasi may mga imposible na mangyayari sa buhay mo kapag nagpapatuloy ka. Meron nang mangyayaring kakaiba. Yung fire na yon, hindi po tumutupok doon sa burning. O doon sa bush, doon sa, sa halaman. When the Lord saw Moses coming near, he called him by name from bush. And Moses answered, "Here I am." Verse 5 po. Exodus 3 verse 5. God replied, "Don't come and closer. Take off your clothes." O take up your sandals. Ito yung dahilan bakit nagtatanggal tayo ng sapatos. Hindi naman tayo nakapagtanggal po ng sapatos dito. Gawa ng wala tayo dun sa kinasanayan natin sa taas po. Okay, even sa mga churches, bakit nagtatanggal po ng sapatos? Pagbibigay galang po yan. Nagsisignificance po yan na kapag umaharap tayo sa Diyos, nire-respect natin siya. Kasi madumi yung ating mga lakarin. Madumi yung ating paa. Gaya ng sa Israel, ito po yung po niyan. Yung literal na usapin. Pero spiritually speaking, hinuhubad natin kung ano yung marumi sa atin. Ano ba yung nagpaparumi sa tao? Kasalanan. Tinatanggal po sa atin yan. Verse 6, I am the God who has, sabi po dito, who has worshipped by your ancestors Abraham, Isaac, and Jacob. Moses was afraid to look at God, and so he hid his face. Ano ibig sabihin po nito? Nung ma-encounter niya ang Panginoon, sinidlan siya ng takot at nagbigay siya ng galang. Napakarami po natin pwedeng pag-aralan po dito Pag napapakinggan natin yung word of God, pag pumupunta tayo sa sanctuary, pag pumupunta tayo sa temple, pag nakikipag-meet na tayo sa Panginoon, ano yung ginagawa natin? Humble yourselves. Kailangan ma-recognize natin ano yung ibibigay na plano ng Panginoon o na blessing ng Panginoon. Hindi pagpunta sa church, maingay ka na. Kailangan tahimik ka. Tapos nare-recognize mo kung ano yung blessing na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Ganawa niyo ako mga kapatid? Kailangan nating manindigan. Moses is continuing seeking God. Maraming after nagkamali, kinalilimutan at nagagalit kay Lord. Sino na po nagalit kay Lord po dito? Walang gustong umamin, Kakahiya, Pero sino na lang yung parang, Lord, bakit naman ganito? Lord, bakit naman ganyan? Ito yung sinasabi sa atin ng Bible ngayon. Kailangan natin magpatuloy at humiwalay sa paggawa ng kasalanan. Alam niyo po yung yung milk, yung gatas, kapag lalong tumagal, parang napanis, nabulok, ano po yung napuproduce po nun? Yogurt. Yogurt. Tama po ba? Pag yung yogurt, mas lalong binuro, ano yung magiging kakalabasan po? Cheese. Kaya may cheese whiz. Ibig ko sabihin,
Mura yung gatas, mabibili mo ng 10. Pero yung yogurt, mabibili mo ng 40. Ganun lang kaliit. Yung cheese, mabibili mo ng mas mahal pa po sa yogurt. Ibig ko sabihin, mas lalong tumatagal tayo po sa paglilingkod at mas lalong nagtitiis tayo. Lord, bakit siya nakakagawa ng kasalanan? Pero parang mukhang mayaman sa material. Huwag mong tingnan yun. Mas tingnan mo yung value mo sa harapan ng Panginoon. Mas nagiging mahalaga ka habang nagpapatuloy ka sa Panginoon. Don't let your mistake get you down. It is mistakes we learn from. Ano pong sabi dito? Don't let your mistake get down. It is mistake we learn, and from mistake, make perfect. Just keep going. Marami tayong pagkakamali. Marami tayong mga pinagsisihan. Pero huwag hayaan na yung mga nangyari sa buhay natin ay maging lugmok at dagok ng buhay mo. Na hanggang diyan ka na lang. Hindi po. Kailangan mong magpatuloy. Tingnan niyo po si Moises. May consequence siyang finiface. Pero patuloy siyang lumalapit sa Panginoon. Kapag dinidisiplina tayo ng Diyos, at ang disiplina ng Diyos, tandaan po natin, hindi po yan punishment. God is not a punisher. He is a just. Remember, mga kapatid, kapag tinutuwid tayo ng Diyos, tandaan niyo po, ibig sabihin lang yan, anak niya tayo. Meron nga po akong naalala ng kabataan ko. Hindi siya umattend ng church. Yung isang kasama ko po lagi sa Bible study, hindi siya umattend ng church. Sabi nung isang kasama namin sa church po, nagmumotor kami. Nagkita kami, uy, hindi ka umattend ng church. Buti na lang, di nag-rapture, kundi hindi ka makakasama. Sobrang sama naman ka ako. Sana yun? Hindi naman naglakwatsa yung tao. Nilalagnat. Gustong mag-church. Kahit nilalagnat. Hindi lang kaya makakahawa pa. Titandaan natin mga kapatid ko sa Panginoon. Ano po? Kailangan natin ng paninindigan at consistency. Alam niyo po, kaya nating makagraduate kahit hindi ka ganun katalino. Alam niyo kung ano? With perfect attendance. Meron ka pang award. Ganun din sa Panginoon. Ano po? Matalino ka nga. Mayaman ka nga. Able ka nga sa mga bagay. Pero hindi ka naman consistent. Lagi kang absent. Hindi ka na nga nagbabasa ng Bible. Hindi ka na nga nagpipray sa bahay ninyo. Sa church na lang. Isang holy day ang sabi ng Bible. Wala ka pa. Paano ka i-bless ng Lord? Ang gusto mo, maraming blessing, maraming pagpapala. Pero yung pagsunod at paninindigan natin, konti lang. Tandaan niyo po, consistency is the key. Hindi mag-move forward yung business mo kung laging nakasarado din po yan. Amen po ba? Tandaan niyo po, hindi kayo mapapansin ng crush niyo kung hindi ka magpo-post lagi ng notes. Joke lang. Sobrang lang seryoso eh. Ano po? Gusto ko lang sabihin sa inyo mga kapatid na pag dinidisiplina tayo ni Lord, masakit po yung kasi walang disiplinang nakakakiliti. Minsan may mga ganitong magulang, klase ng magulang, ang kulit mo talaga itong sayo. Pero may mga magulang, halika dito. Teka, mukhang hindi na maayos sa'yo yung salita lang, ito sa'yo. Kapatikman talaga na masakit kasi biblical yun. Tingnan niyo po ito. Hebrews 12 verse 6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo niya ang tinuturing niyang mga anak. Katunayan na anak ka ng Diyos, kapag nasaktan ka, tapos alam mong mali ka. Pero, hindi mo makukuha yung blessing ng Panginoon bilang ama. Ano po? Kung mali ka na, pero gumagawa ka pa rin ng mali. Logic lang po, mga kapatid. Pero kung inaamin mo sa Panginoon, hindi ka dadalawin ng budhi mo dahil marunong kang humingi ng tawad. Proverbs chapter 3 verse 11 hanggang 12. Anak, huwag mong mamasamain kapag tinatama ka ng Panginoon upang ituwid ang iyong pag-uugali, sapagkat tinutuwid ng Panginoon ang ugali ng kanyang mga minamahal, katulad ng ginagawa ng isang ama sa kanyang anak na hinalulog. Mga kapatid, sino pa mainitin ng ulo? Sino yung palamura? Sino yung may mga pangit na ugali?
Sino po mga kapatid yung tamad? Sino naman mga kapatid yung ang pangit ng ugali pero gustong mabago? Pag kinikilala natin ng Diyos sa buhay natin, didisiplinahin niya tayo. Didisiplinahin niya tayo. Kaya, tawag ko, ang ibig kong sabihin dito, pag hindi na tayo dinidisiplina ng Panginoon, hindi kanya anak. Ang ibig ko lang sabihin mga kapatid, merong ganitong Christianity. Nung nagkaroon ako ng, nung tinanggap ko si Lord, talagang wala na po talaga naging problema sa buhay ko. Meron bang ganun? Hindi eh. Sabi ng Bible, magkakaroon tayo ng many persecutions. Pero tandaan nyo, kasama nyo ako lagi, sabi ni Jesus. Pero kung sa paglilingkod mo, gusto mo, walang struggle, walang pangit na sitwasyon, magtaka ka na kung lahat okay yan. Ibig sabihin, close kayo ni Satan. Ano yun? Pwede ka nang uminom, kahit nag-church ka. Pwede ka nang gumawa ng addiction. Pwede ka nang mangalon niya nang walang nangungundi na sa'yo. Yun ang nakakatakot na part, mga kapatid. Akala mo, lahat tama gagawin mo. Pero ang totoo nito, ikaw pala ay lumalakad na wala sa kamay ng Panginoon. Ang pagdidisiplina ng Diyos ay hindi punishment. Tandaan niyo po yan. May time lang po na didisiplinahin tayo. Pero pagka meron na tayong tamang pag-iisip, hindi tayo mananatiling pinapalo ng mama. Sino ba yung 18 years old pinapalo pa? Mahiya ka naman. Sino yung Polina pinapalo pa? Diba? Mahiya ka naman. Sino yung nasa adolescence period na ng mga kabataan, tamad pa rin, binubungangaan pa rin, mahiya ka naman. Ibig sabihin ng immature ka. Parang kakapi ko yata mga magulang dito. O dyan sa online. Palakpakan natin ng Panginoon. Kasi yung Word of God, hindi lang sa mga matatanda, hindi lang sa mga, sa mga broken, pati sa mga tamad. Tama? Merong time lang na didisiplinahin tayo. Hindi tayo laging kinakarga ng magulang natin. Darating yung point na magiging magulang ka rin. Tapos sasabihin mo, sorry ma, sorry pa, patay na yung tatay at nanay mo. At the end of the day, malungkot pa rin tayo kung tayo ay lihis doon sa kalooban ng Panginoon. Hihingi ka pa rin ng prayer. Hihingi ka pa rin ng guidance kay Lord. Si spiritual leader, pastor, papray. Pero kailangan mong manindigan. Sabi ng Awit chapter 1 verse 1, napakalino po ng sinasabi. Ano po? Tatayo, aalis dun sa mga upuan ng manlalibak. Meron po ba dito Awit verse 1 hanggang 1? Hindi ako nagkakamali. Ayun, 12 pa rin. Sabi po dito, life is short. Choose always God to honor your Creator. Sabi ng Ecclesiastes 12. Ito yung 1. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Pakidugtungan nga po mga kapatid. Awit chapter 1 verse 1. Tandaan niyo po yan. Mapalad. Hindi malapad. Ang ibig sabihin ng mapalad, kahit wala kang maraming pera, kahit wala kang maraming kotse, sasakyan, sinasamahan ka ng Diyos kung hindi tayo lumalakad sa payo ng masama. At may kadugtong, tumatayo man sa daan ng mga makasalanan. Hindi tayo nakikiupo sa inuman, umpukan ng mga sugaron. Ibig sabihin, hindi natin ginajudge yung mga tao. Pero kailangan mo ng manindigan na yung buhay mo ay gagamitin sa ibang tao para mabago din siya. At ang kailangan natin maunawaan, didisiplinahin tayo ng Diyos sa mga pagkakamali po natin. Life is short. Choose always to honor your Creator. Ecclesiastes 12. Ito ang panawagan at tuntunin natin bilang isang mananampalataya. Bilang isang tao sa harapan ng Diyos. Ano yun? Magkaroon tayo ng banal na takot sa Panginoon. Ecclesiastes 12 verse 1. Tama po ba ako? Hindi ko na po naisulat dito at na quote nga lang mga kapatid. Yan. Alalahanin mo rin ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Marami pong nagsasabi sa akin, Pastor, nasa po siya? Nakatayo lang po ako. Matanda na po ako. Kung babalik ko lang po yung dati kong buhay na malakas ako, ibabalik ko. Pero hindi na. Ito yung paalala sa atin. Habang kabataan, habang nasa prime era tayo, habang nakakatayo po tayo, habang nakakilala tayo sa Diyos, kahit bedridden ka na. No. Kailangan nating alalahanin yung Creator po natin.
Amen po ba? Huwag tayong madala sa mga samot-saring gawa ng kaaway at mga turo na sobrang ligaw na po. Number 3, transformation is the entrance to influence other. Ito yung lagi niyo pong tatandaan. Kaya ka binago ni Lord ngayon. Kaya ka nakikinig ngayon kasi may duty ka para ipaalam rin sa kapatid mo, sa mga magulang mo, kaibigan mo, klase mo, na mabuti ang Panginoon. At nasa mabuti kang kalalagayan kapag nananampalataya ka sa Diyos. Tatanungin ko kayo ulit doon sa tanong ko, naniniwala ba tayo na may layunin si Lord sa buhay po natin? At habang araw-araw tayong binabago ng Panginoon, naniniwala po ba tayo na may malaking papel ang buhay mo sa ibang tao? Kaya ka binago ni Lord, gagamitin ni Lord yung buhay mo para mabago rin yung iba at maakay mo palapit sa Panginoon. Tayo po ito mayong lahat.